Good day everyone, my name is Arnold Pakuan from 4BY001. Today, I will explain objective of TCMP, Therapeutic Community at Silent Features TC. Objective of TCMP: Rehabilitation of inmates help PDLs overcome criminal behavior, substance abuse, and negative attitudes by promoting self-awareness, discipline, and responsibility. Tinutulungan ng mga bilanggo na magbago ang maling asal, bisyo, at kriminal na gawi upang maging disiplinado at responsable. Second, character development. Instill moral values, spiritual growth, and positive habits to prepare inmates for reintegration into society. Nililinang ng tamang asal, pagpapahalaga sa moralidad, at spiritual na pagpalago upang maging handa sa pagbabalik sa lipunan. 3. Community healing. Foster a sense of belonging and mutual support within the prison population by promoting cooperation and accountability. Tinutulungan magkaroon ng kooperasyon, pagkakaisa at pananagutan sa isa't isa sa loob ng kulungan upang magkaroon ng suportadong komunidad. 4. Behavioral change. Replace destructive patterns, aggression, addiction, defiance with pro-social attitudes, and constructive decision-making. Tinuturuan silang baguhin ang negatibong pag-uugali tulad ng galit, bisyo, at kawalan ng disiplina, mga positibong gawi at tamang desisyon. 5. Preparation of re-entry. Equip inmates with life skills, coping strategy, and discipline that will help them live law-abiding lives after release. Dito naman ay sinasanay ang mga PDL sa mga kasanayan at tamang pananaw na makatutulong upang maging mabuting mamamayan pagkalabas nila. Therapeutic community. First, the community is the method of change. Ang paggaling at pagbabago ay nangyayari kapag ang isang tao ay namumuhay sa isang maayos na organisadong komunidad kung saan nagtutulungan ng lahat. 2. People can change. Ang maling asal, bisyo at kriminal na gawain ay natututunan, kaya maaari ring itong palitan ng tamang ugali at positibong gawi. 3. Self and mutual help. Ang bawat miyembro ay may pananagutan hindi lamang sa sariling pagbabago, kundi pati na rin sa pagtulong sa iba. And 4. Holistic rehabilitation. Hindi lang pisikal o panlabas na pagbabago ang mahalaga, kundi pati emosyonal, sosyal, moral at spiritual na aspeto ng pagkatao. 5. Right living. Itinuturo sa mga kalahok ang mga pagpapalaga tulad ng katapatan, pananagutan, disiplina, respeto, at pagsusumikap upang maging gabay sa kanilang bagong buhay. Silent feature of TC. Community as a method. Ang buong komunidad, guro, staff at mga kalahok ay ginagamit bilang kasangkapan para sa pagbabago. Second, self-help and mutual help. Ang bawat miyembro ay may pananagutan sa sariling pagbabago at may tungkulin ding tumulong sa pagbabago ng iba. 3. Structured daily routine. May takdang schedule para sa trabaho, pag-aaral, therapy at libangan upang hubugin ang disiplina at pagiging responsable. 4. Right living value. Value formation. Itinuturo ang mga pangunahing values tulad ng katapatan, respeto, disiplina, kasipagan at pananagutan. 5. Peer accountability. Binibigyan din ang pagtutuwid ng maling asal ng kapwa sa pamamagitan ng maayos na pagpuna at paghihikayat. Yun lamang po at maraming salamat.